Kumustahin naman po natin ang estado ng mga manggagawa na pilitan nilalampasan po ang hamon ng pandemya pati na rin ang suportang ipinaabot ng pamahalaan para sa kanila. Makakausap po natin si Assistant Secretary Dominic Tutay mula po ito sa Employment and General Administration Cluster ng DOLE. Welcome back, ASEC! Maraming salamat po, Yusek Rocky, at magandang umaga po. Opo. Sa inyo pong datos, ilan po ba yung mga kababayan natin yung maaring makinabang sakaling ilagay po ang bansa dito sa tinatawag natin mas maluwag na community quarantine? Opo. Noong Enero po nitong taon na ito, meron pong mga 25,226 workers mula sa 1,421 po na establishments na tuluyan na pong nawalan ng trabaho. Pero meron pa rin po tayong mga tinatawag na workers under flexible work arrangements and temporary closure. Umaabot po ito ng mga 108,000. So kung luluwagan po natin yung ating ekonomiya, ito po ay mga 108,000 po ang maaaring tuluyan na rin pong maging 5 days a week na sila or 6 days a week, at yung mga nasa temporary closure po ay maaari na rin pong makabalik. Opo, ASEC, pero ano na po yung status ng ating National Employment Recovery Strategy o yung tinatawag na NERS na naglalayong tulungan na hindi lamang po yung ating mga kababayang manggagawa, kundi pati na rin po yung mga establishment, katulad na nasabi nyo nga, may ilan talaga nawalan ng trabaho, na lubhang naapektuhan po ng pandemya. Nasimulan na po ba yung roll-out nito? Opo, nasimulan na po natin yung National Employment Recovery Strategy. In fact po, yung tinatawag po natin na Financial Institution Strategic Transfer Act ay napirmahan na po ng ating Pangulong Duterte noong February 16. Ito po ay isa sa mga polisiya na na-enroll po doon sa ating NERS Action Plan. And then alam naman po natin ngayon na umuusad na rin po sa Kongreso at mas mabilis po ang pag-usad nito yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Bill or CREATE Bill. So ito po ilan lamang sa mga polisiya na naka-enroll po sa ating NERS. And then yung pong mga programa po natin, kagaya po ng Build at saka po yung Balik Probinsya, iyan naman po ay ongoing. Samantala, yung iba pong mga projects and action plans po na naka-enroll sa NERS ay binubuo po o binabalangkas po ngayon yung mga implementation mechanisms po, at may mga fine prints pa rin po tayo na ginagawa sa ngayon. Opo, pero ASEC, pinag-uusapan ba sa DOLE yung hiling ng ilang mga employers na dagdagan ng oras ng pagtatrabaho o yung tinatawag na expanded working hours bilang isa daw po sa mga tugon para tulungan ang ating ekonomiya na makabangon po dahil sa epekto ng pandemya? Meron pong bill na nakasalang dito sa Kongreso at ang DOLE naman po ay nakonsulta tungkol sa bagay na ito. Open po ang Department of Labor and Employment sa mga ganitong konsultasyon, but we have to keep in mind, Yusek Rocky, na may threshold din po yung ating mga manggagawa. Physically and mentally po, kaya nga po sa Labor Code ay 8 oras po yung talagang nakalagay na oras ng paggawa. Sa pag in-extend po kasi natin yung oras ng paggawa, maaari pong mag-suffer yung ating physical and mental well-being. Pangalawa po, kapag in-extend niyo po kasi yung hours of work ng ating mga manggagawa, it will not in any way help in terms of employment creation or generation. Dahil instead na mag-hire po tayo ng maraming manggagawa, mas i-extend na lamang yung kanilang oras. Kung titingnan po natin yung make-up ng ating labor force dito po sa Pilipinas, malaki pong porsyento yung tinatawag po natin na nasa productive age ng population. And therefore, if we want to really reap yung pong demographic dividends po natin, kailangan po yung atin pong mga workers, mas maraming mga workers po ang mag-participate sa labor. Opo. Ma'am, bukod po nga dito sa NERS at itong wage subsidy, ano pa po daw programa ng DOLE yung maaaring asahan ng ating mga kababayang manggagawang naapektuhan ng trabaho dahil sa pandemya? Opo, sa ngayon po yung ating COVID Adjustment Measures Program, ongoing pa po, nakapag-benefit na po ito ng mahigit 1 milyon.
na workers in the formal sector, kasama po dyan yung education at tourism sector workers po natin. Yun naman pong wage subsidy, ito po ay naisumiti na po natin sa Office of the President. Meron na rin pong nakuhang copy ang ating Secretary Wendell Abisado. At ito pong proposed wage subsidy po, ang gusto po natin dito ay ma-preserve po yung employment ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga nasa temporarily closed na company, meron pong about 2.5 million na mga manggagawa po na affected po dyan. Yung iba po pong programa na niro-roll out po natin ngayon, yung pong youth employment programs po natin, last week, I think this week lang, sorry. This week, nagkaroon po tayo ng pirmahan with Mayor Isko Moreno ng Maynila para po doon sa ating Job Start Program. And naibalita rin po namin sa kanya na meron po tayong government internship program na i-roll out din po sa Maynila. Alam po natin, halimbawa kung 500 program beneficiaries po ito sa isang LGU lamang and the work is good for 6 months. Malaking bagay po ito at kung ma-roll out po ito sa ibang lugar, may multiplier effect po ito, Yusek Rafi, and then talaga magkakaroon po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na ma-employ po. Opo. Ilan po bang manggagawa sa formal sector yung nabigyan na natin ng financial assistance? Sa ilalim naman po ng camp at ilan pa rin po ba ang bilang na ito na naayadahan na natin mula naman po sa education sector at sa tourism? Saan po daw maaring sumangguni ang ating mga manggagawa na hindi pa rin po daw nakukuha ang kanilang financial assistance? Opo, yun po ang ating camp na banggit ko, mga mahigit 1 milyon na po yung nabiyayaan po nito. Doon po sa education sector, merong about 45,000 and doon naman po sa tourism sector, meron na po tayong mga 171,000. Ngayon po, meron pa pong open application for workers in the tourism sector at humigit kumulang 400,000 pa po ang maaaring makinabang po dito. Doon po sa mga hindi pa po nakatanggap ng ayuda, maaari pong i-check nila, kung nag-apply na po sila at hindi pa nakakatanggap, o pwede po nilang i-check yung status nila sa reports.dole.gov.ph. Patatandaan niyo po, nung nag-apply kayo, meron po kayong reference number. So pwede niyo pong tingnan lang yung estado po ng inyong application sa reports.dole.gov.ph. Opo. Asek, para naman po sa kaalaman ng ating publiko, ano po yung mga sektor at trabaho ngayon yung nananatiling in demand at maaari nilang applyan? Opo. Sa ngayon po, masigla pa rin po yung ating BPO sector. And then, yung manufacturing po natin, construction, and yung government sector po. Opo. May tanong lang po, yung ating huling tanong po ng kasama nating si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ang tanong po niya, the Department of Labor and Employment is planning daw po to provide a 3-month wage subsidy for workers meant to help cushion the impact of the COVID-19 pandemic. Saan po kukunin ang budget nito? Okay, ito pong aming wage subsidy program na naisumiti na po sa Department of Budget and Management. Tatlo po yung tiningnan namin or pre-propose namin na maaaring pagkuhanan ng pondo. Unang-una po, maaari pong mag-reprogram or mag-realign doon po sa continuing 2020 funds na hindi po nagamit. Pangalawa po, kung may mga savings pa po, yung ating bayanihan 2. And pangatlo po, kung pwedeng mag-identify din po ang DBM ng ibang fund source po para matugunan po yung pangangailangan sa proposed wage subsidy program po ng DOLE. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay.